So, isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miats Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 30, 2025. Our topic is all about anong ibig sabihin ng Alpha and Omega. So, our concept is all about Jesus, the Alpha, and the Omega. So, yung pagtawag kay Jesus Christ bilang Alpha at Omega ay nangangahulugang siya ang simula at wakas ng lahat. So, siya ang pinanggagalingan ng buhay at siya rin ang patutunguhan ng lahat ng bagay. So, ipinapakita nito na ang hawak niya ang buong kasaysayan pati ang bawat yugto ng ating buhay. So our Bible readings for today is all about Revelation chapter 22 verse 13 ASND version. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Jesus claims to be Yahweh. So nang sabihin po ni Jesus na siya ang Alpha at Omega, ipinahayag niya na siya ay ang walang hanggang Diyos. So, ito ay parehong titulo na ginagamit ng Diyos sa lumang tipan. So, ibig sabihin po si Jesus ay hindi lang guro, kundi ang mismong Panginoon. Second is Jesus is the beginning of creation. So, lahat po ng nilikha ay nagsimula sa pamagitan niya at para sa Kanya. So, wala tayong buhay, lakas o pagkakataon kung wala si Jesus. Dahil siya ang dahilan kung bakit may simula ang lahat. And last is Jesus is the purpose of creation. So, hindi lang siya ang umpisa, kundi siya rin ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. So, ang tunay na saysay ng buhay ay matatagpuan lamang kay Jesus. Sa Kanya nagkakaroon ng direksyon at kabuluhan ang lahat. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is thank Jesus for everything you have. So, kapag alam mong si Jesus ang simula ng lahat, matuto tayo magpasalamat sa araw-araw. So, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Ang pusong mapagpasalamat ay tanda ng pagkilala sa Kanyang pagka-Diyos. Second is find your design and purpose in Christ. So, hindi mo kailangan o hindi natin kailangan hanapin yung sarili nating layunin sa mundo. Dahil si Jesus po ang may alam ng disenyo ng buhay natin. So, kapag lumapit tayo sa Kanya, is malinaw nating nakikita or makikita yung direksyon natin. And last is use everything you have to honor Jesus. So, dahil si Jesus po ang wakas ng lahat, dapat sa Kanya rin bumabalik ang ating buhay. So, dapat natin gamitin ng oras natin, talento natin, at lakas para sa Kanyang kawalatian. Dahil ang buhay na inialay kay Kristo ay hindi nasasayang. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is it best to end the year by counting your blessings and thanking Jesus for each of them. So, syempre, mahalaga na tapusin natin talaga yung taon sa pasasalamat natin kay Jesus Christ dahil ipinapaalala nito na si Jesus ang Alpha at Omega ng ating buhay. So, kapag binibilang natin ang ating mga biyaya, is nakikita natin na siya ang nagbigay ng simula, nag-ingat sa gitna at magdadala sa atin sa wakas. So, sa ganitong paraan, is natututo tayong magtiwala sa Kanya sa darating na taon. So, yun po. So, let's pray po. Lord God, Ikaw po ang Alpha at Omega ng aming buhay. Lord God, salamat po dahil Ikaw ang simula ng lahat ng aming biyaya at Ikaw rin ang aming patutunguhan. Lord God, tulungan mo kami magtiwala sa iyo sa bawat to ng aming buhay at ialay ang lahat para sa iyong karangalan. In Jesus' name we pray. Amen.